Okay, so guys, this is our timekeeping policies and guidelines using the portal hr.net. Okay, this is recommended using Google Chrome. Recommended using Google Chrome, and then this is our link po or URL, myportal.tomsawyer.com.ph. Paki-take note na lang po. And then, in case po na nasa store naman po kayo, you can use the inside network po natin. Ayan, yung 10.10.10. 1, 2. Paki-picture na lang din po. Ayan. So, you can browse naman po anywhere, anytime, basta meron po kayong internet. Sa cellphone po, hindi po siya masyadong advisable pa sa ngayon. So, using laptop, desktop. Okay, pag naka-open na po kayo dyan, meron po kayong mga user account po. Yung user account nyo po is manggagaling po sa HR. Yun yung kapag sa TomSawyer po, merong TW sa unahan, tapos yung employee number nyo po. And then yung password, sa umpisa po, default po yun. Naka-default, and then pwede naman po kayong mag-change password. So yun po yung mga tinakil kanina ni Ma'am Nikki po, yung sa dashboard. Yan yung sample po ng dashboard. Sa may left side po, makikita nyo yung dashboard, my info, lahat po ng diniscuss kanina ni Ma'am Nikki po. Bali dito po sir, makikita nyo vacation leave credits nyo, and then sick leave credits nyo po, and then this one po, kapag po na-process na yung timekeeping, mag-a-appear na po kung meron kayong paid hours. Kung magkano yung paid hours nyo, that cut-off po. Paid hours, deduction hours. Ibig sabihin, kung ang pinasok nyo sa isang cut-off is 104 hours, so kailangan lilitaw dito 104 hours. So kung dito, makikita nyo, kunyari meron kayong late or under time, matototal din kung ilang oras yung deductions. Yung sa payslip, nandun din po siya sa dun sa may info, and then payslip. I-take note nyo lang po, my info and then payslip. So dito po may question. Kasi ito yung my dashboard. Andyan yung pangalan mo. So andyan yung, ngayon hindi po natin nakikita yung mga announcements. So makikita nyo kung may announcements from HR. Normally po may mga birthday pa ba? Birthdays and holidays. Nakikita na rin po dito sa may announcement. Ayan. Then kapag po approver kayo, makikita nyo po yung mga pending for approval nyo po dito. Tapos yung mga, sa user po dito yung mga applications. So kung meron kayong hindi pa mapafile, makikita nyo po agad. So lahat ng details nyo po, sabi ni Ma'am Nikki, di ba kanina makikita nyo lahat ng details nyo, basta na-forward nyo yung details nyo sa HR. For viewing lang po lahat yun. Kung meron kayong mga for corrections, like for example, nag-change kayo ng civil status po, kunyari from single to married, so kailangan namin ng documentation para ma-update po natin sa system. So lahat po ng changes, kailangan meron kayong documentation, i-email po sa HR para po ma-update po natin dun sa system. So kung halimbawa yung contact person nyo or contact details nyo po is nagbago, email nyo lang po para at least ma-update po natin sa system. Before po kasi may mga for correction pero dinidedma lang natin. So this time po sanayin po natin na lahat po ng may update tayo ng mga information, you have to inform HR para hindi na rin po na yearly nagpapa-update ng information. Di ba nag-update tayo ng information yearly? So ngayon, sa system po, makikita nyo na agad kung meron kayo for update. My ledger, dito po, alam ko na-mention ni Ma'am Nikki, so dalawa yon, loan at saka leave. So dito, makikita nyo na kung may mga, di ba, may loan tayo. So makikita nyo na yung balance nyo, ganon. So hindi na kayo magtatanong sa HR. Then yung sa leave, ganun din. Hindi na rin kayo magtatanong sa HR. Kung sakali na makita nyo na merong hindi na update or something, pwede nyo pong ipagbigay alam agad sa HR. Yan. So, application module na po tayo para sa lahat ng web user. So, lahat naman po tayo dito is web user. Yan. Sa application po, na-mention na to ni Ma'am Nikki. So, meron tayong time off. Kapag sinabing time off, leave kasi yon. Time off, leave po yon. And then,
sa leave po, makikita nyo, makakapag-file kayo, once na nakita nyo, meron kayong credit pa. Pag wala na kayong credit, isa na lang pwede nyong gamitin. Yung leave without pay or LWOP na tinatawag. So, yun. Pero kung may mga leave pa kayo, pwede nyo rin naman gamitin. So, ito yung mga leave natin na available dun sa system. So, vacation leave, sick leave, birthday leave, emergency leave, paternity, maternity, leave without pay, solo parent, bereavement, Magna Carta, and anti-violence against women and child. So yun, again, so ito na yung policy natin. Sa pagdating sa vacation leave or leave without pay, so same pa rin, 7 days prior nung actual date. So halimbawa, 8 kayo mag-leave. So dapat 1 pa lang nagpa-file na kayo. So count kayo lagi ng additional 1 day. Kasi hindi siya papasok dun. Magiging late filing na kayo kapag walang 7 days kayo nag-file ng leave. Okay. Next, sa sick leave po, shall be made upon returning to work. So syempre kapag nagkasakit ka, ang sasabihin ng diba, hindi sila makakapag-file kasi may sakit nga. So, upon returning sa work, pwede na po mag-file and then, kung sakaling more than 1 day po silang naka-sick leave, they have to present med-cert po. So, same pa rin naman po yung policy natin doon. Wala naman pong nagbago. Okay, emergency leave. Kasi dito po, maraming nagtatanong and ginagamit na lang siya ng basta. So, yung iba hindi naman nagko-concern bakit hindi pwedeng gamitin yung emergency leave ng ibang reason. So ang reason po ng emergency leave natin, ito yung mga emergency cases like for example, binaha, yung mga sa natural calamity na binaha, nasunugan, and then kung meron kayo na immediate family na kunwari kailangan yung bantayan sa hospital, ganun. Basta first, family, immediate family. Or yung pwede naman is yung kasama nyo sa bahay na pero family nyo pa rin. Okay? Meron po tayong policy on that. I-forward na lang din po for the reminder na lang po. So, yun. So, kailangan pa rin po natin ng letter and kung ano man yung proof na meron kayong ma-provide. Clear po tayo. Vacation leave, sick leave, may incentive. Emergency leave, wala na pong perfect attendance. So, yung iba, kahit emergency, hindi na gumagamit para lang makuha yung perfect attendance. Yung iba naman na okay lang na walang perfect attendance, kahit hindi naman valid yung reason, gustong i-emergency. Vacation leave and emergency, hindi po siya convertible sa cash. Ang sick leave lang po ang convertible to cash. Pagdating po ng end of the year. Birthday leave. So, same as vacation leave, kailangan i-file din siya ng 7 days prior dun sa date. And then, applicable siya during your birthday month. So, halimbawa, June 30 ang birthday mo, hanggang June 1 to June 30 mo lang siya pwede gamitin. So, sa July, forfeited na yon. Advance filing po is okay. Yes po. 7 days prior. Pasok pa rin naman po yung birth month niya dun sa date. Wala naman pong problema kasi hindi naman sinabi pwede mo lang gamitin dun sa birth date mo mismo, diba? So, birth month, pasok pa rin siya February, sir. Hindi siya convertible to cash, pero meron po tayong birthday incentive na amounting to 1,000. So, kapag po tinanong kayo, at least alam nyo na din po yung mga sagot na po. Next, maternity leave. Ito po yung mga, syempre, yung mga pregnant women po. Magna Carta for women. Ito po yung mga, may mga babae, sa babae lang to syempre women. So, ito yung may mga gynecological disorders na nagre-require na mga surgical procedures. Yung kunyari po yung sa OB, ganyan, may kailangan tanggalin na yung mga myoma po, ganyan. Pero syempre, rule of thumb, if the person will avail that special Magna Carta or special leave for women, meron medical documentation yan na proof na the female employee will undergo this surgical procedure that focuses on the reproductive system ng babae. Pero kasama na dun yung operation and post-op. Kasi
the OB-GYN will determine that, for example, major operation siya. So, depende din po yun din sa medical certificate or yung advice ng doktor kung ilang days po yun. Kasi leave lang po ito, guys, leave. So, Magna Carta for Women is leave po. Entitled siya to special leave for a maximum of 2 months. So, depende nga po kung ano yung recommendation ng doctor. And then, must present necessary documents to HR lang po. And then, yung And then, yung anti-violence against women and child. So, ito yung mga female employees na victims ng violence ng Republic Act number 9262. So, ito, kailangan mag-present ng certificate from the barangay or kung ano man yung proof na pwede natin ma-present para ma-certify na you are under the anti-violence against women. Ito yung mga binubugbog, ganyan, sinasaktan ng mga asawa, ganyan. Specific na po yun. Okay? Wala naman sa atin sa ngayon. Okay, for the bereavement leave, so kung kasal po tayo, ibig sabihin, may documentation. So once ang nawala natin na mahal sa buhay is ang anak or asawa, meron tayong bereavement leave na 5 days. 5 days po 5 days. Kapag naman po magulang or kapatid, meron tayong bereavement na 3 days. Okay? Gets po? And then kapag naman po para sa mga single, kahit meron kayong partner, live-in partner, ganyan, single pa rin po kayo nun, ha? So pag single po, pag nawala sa atin is parent or kapatid, meron tayong 5 days na leave. And then kapag naman po anak or biological or legally adopted nyo, 7 days po. As long as meron kayong documentation or proof na magpapatunay na adopted nyo po or anak nyo yung bata. Okay? And then, need lang po isubmit yung death certificate sa HR po. And then, meron din po tayong policy dito. Meron din po yung financial assistance na binibigay yung company. Depende sa rank. Pag solo parent leave naman po, entitled din po yan sa 7 days leave. Pero meron din tayong kailangan i-present sa HR which is yung solo parent ID. So, yung mga ibang solo parent dito, aware naman po sila doon kung paano kumuha ng solo parent ID. Hindi po. Sayang gamitin nyo po yung mga gamitin nyo po yung solo parent. Ayan, may qualification lang kasi yan. Ma'am, yung solo parent kasi, pwede siya i-file anytime kasi nga po, meron din kasi yung para sa mga bata po. So, kapag may ID ka po, you can file it po anytime naman yung solo parent po. Solo parent leave. Para clarification, sa solo parent leave, wala namang parameter kung kailan nyo pwedeng i-file. Kung, di ba, if you look at it, logically, yung vacation leave may 7 days prior, birthday leave may 7 days prior. But with the solo parent, wala po. Kasi po, ang primary concept nito is to address immediately yung need ng child ninyo. So, pero ang ano lang dito, ang consideration, kasi ang solo parent ID po ay fina-file at ini-issue po ng inyong LGU or local government unit to justify po na kayo po ay isang solo parent. And this solo parent card is yearly ina-apply at yearly sinasubmit kay HR for records. Para on the side of HR naman po, yung mismong inyong ID will be our reference na you can avail the solo parent. Okay, so dun sa paternity po, kailangan po married yung lalaki. So kailangan kasal para makapag-avail po ng paternity leave. And then kailangan lang din po mag-present ng documentation para sa HR. And then kami na po yung maglalagay ng leave credit nyo for that. So 7 days din po yun. Continuous or staggered yun. Pwede. Basta pasok siya dun sa during the maternity ng kanyang wife. So, natakil din naman ni Ma'am Nikki kanina, no? So, yung official business natin,
yung start and end time lang naman yung kailangan ilagay doon. Or kung meron kayo mga, kunwari, nag-in kayo ng 8 o'clock sa office and then nag-out kayo ng 12 and then ang duty nyo hanggang 5, pero 12 lang yung out nyo sa logs natin. So, pwede kayong mag-OB ng 12 o'clock to 5 o'clock. So, same pa rin naman. Wala naman pong changes sa pag-filing ng official business po. So, yung OV file po natin, ito po yung mga example. Halimbawa po, yan nga, schedule mo is from 9:30 to 6:30. If wala ka talagang totally logs or hindi ka talaga nag-biometric, so, ibig sabihin, kailangan, kung nag-duty ka po kung nag-duty ka outside your store, or kung like for example, may seminar nga po, so pwede nyo pong i-file ng whole day overtime from 9:30 to 6:30. Okay? And then, sa another schedule lang po, halimbawa naman, nag-logs kayo ng 9:30, tapos nag-travel kayo, nag-out kayo ng 10:30, and then bumalik po kayo, nag-in po ulit kayo ng 4 p.m., then nag-out kayo ng 6:30. So, yung OB file nyo po is dapat 10:30 a.m. to 4 o'clock p.m. So, bali yun yung pinaka-travel time na nawala kayo sa store. So, kailangan nyo siyang i-file. Kasi if not, hindi po siya masasama dun sa processing ng timekeeping. So, ang mangyayari, yung 10:30 to 4 o'clock nyo, pag hindi na-file, yun yung magiging deduction natin. Maximum 2 hours po, papasok yung logs natin. So, hindi siya real time. So, 2 hours po. Hanggat maaari, pag nag-in po kayo, isang punch lang, kapag nag-thank you na siya, and then nag-green, okay na yon. And then, mag-ano na lang kayo ng, di ba normally may CCTV naman dun sa mga biometric natin. Next, sa overtime application naman po, nataked din naman po ni Ma'am Nikki kanina. So, meron lang po na dyan na same lang nung before, so may date lang po. And then kung ano yung overtime start and end time ng overtime. And then may reason. So, in excess 8 hours should be filed as overtime. Make sure the start and end time is correct. So, meron naman dun mga AM, PM. Kasi yung iba, dun po na nagkakaroon ng concern before na ang fina-file nila is parehas AM. So, hindi talaga makakount yung, or possible mag-error po once na nag-file po kayo ng overtime. So, example nga po niyan, from 9:30 to 6:30. So, ang pwede nyo pong i-file, kung rest day po kayo, i-file nyo po siya ng full day. Kasi rest day siya. So, ganun pa din po. Pag rest day, full day, overtime po. Offset and CTO application. So, ito po yung natatakal kanina. Kasi yung iba po, baka akala nyo lahat may offset. So, yun nga po, may rank lang po para dun sa mga possible or pwedeng mag-offset, which is yung rank is junior manager pataas. So, yung sa store base po, pwede kayong mag-apply ng bayad na overtime basta hanggang 8 hours lang. And then, kapag nag-exceed na sa 8 hours, pwede nyo na po siyang i-file as CTO. So, dalawa yung pagpipilian sa excess ng oras, overtime or CTO. So, ito po yung compensatory time off. So, minimum of 1 hour overtime must be recorded. And then, yung mga sa store base nga po na mga operations, technical, so, pwede sila mag-file ng 8 hours na bayad na overtime. And then, beyond that, pwede na po natin i-file as CTO po. And then, yung mga na-earn po natin na CTO, pwede po natin siyang i-file as offset or leave po, as long as ang maximum po is, or ang minimum po is 4 hours. So, good po siya for half day. Hindi po tayo pwede mag-offset ng per oras. So, half day and whole day lang po. Kasi makikredit po siya as parang leave po. Madadagdagan lang po yung leave credits nyo, parang ganon. Pero meron siyang ibang module. Doon po siya sa offset. As a CTO na module. Apo. Pag lumagpas po ng 8 hours na yung overtime, sa isang cut-off, yung iba po doon, pwede na pong i-file as CTO or offset po.
Hanggang 8 hours po bayad. Ayan. So, pa-monitor na lang po ng mga heads. And then, kung in case po, ma-check po sa HR, i-heads up po kayo or inform po kayo na merong nag-exceed dun sa 8 hours. Kung, ayun, para i-inform po yung mga heads na may nag-exceed. So, lahat naman po ng approver, makikita nyo din naman po yun. Ayan. So, sa change of schedule naman po, so, kung sakali po, di ba po, tulad ng sabi ko po kanina, meron tayong schedule na gagawin for the approver po or immediate head. Sila na po yung magsiset ng schedule. Pero si HR po kasi, siya po yung gagawa ng default schedule. So, umpisa pa lang po, may mga schedule na yan. Kasi kung wala silang schedule, hindi din mapaprocess yung TK nila. So, you will, parang check nyo naman po kung ano yung mga schedule na nandun. In case, pwede nyo naman po mismo na kayo na yung mismo mag-ayos ng schedule nila. Tapos, yung mga officers po or mga heads na merong default schedule na yun ang schedule nila hanggang isang buong taon, kami na po yun. Wala naman pong problem doon. Kami na po gagawa doon. So, yung schedule lang po, like for example, yung mga crew natin. Kasi, di ba po, nag-iiba talaga yung schedule nila. Dalawang option lang naman po yun. Kung gusto nyo po, mag-file na lang sila ng mag-file ng change schedule or isahang gawaan nyo na lang po ng schedule ng weekly. Kasi, di ba, normally po, kayo naman po talaga gumagawa ng schedule nila. So, ang ginagawa nyo po dati, nilalagay nyo sa template and then ina-upload po namin. So, ngayon po, kayo na po mismo directly yung magsiset dun sa system po. So, magkakaroon po kayo ng access doon. Again, ulitin ko po, yung change schedule, pwede po naman kung ayaw nyong gawin yon, magpa-file lang po sila ng change schedule. Yun nga lang po, mas hassle lang po yun kasi mag-a-approve kayo na mag-a-approve. And then, meron nga kasi siyang sequence kung ano dapat yung unang ma-approve. So, dapat, una, change schedule, ma-approve nyo. Change schedule, tapos OB, and then overtime. So, yung leave anytime naman, wala naman. Kasi meron tayong ibang policy para dun sa leave. Okay? In case po na magkaroon ng scenario na nagkaroon tayo ng, kumbaga na, yung sa pag-approve natin na una yung overtime, may tendency po kasi si employee, hindi na makakapag-file ng OB o hindi na yung araw lang po na yun Kasi po, hindi na nakasequence yung approver. At saka yung filing, same as sa filing. So, dapat nakasequence lang din po. So, change schedule, OB, and overtime. Pag ganun po yung nangyari, nagkaroon ng error, call HR na po para HR po talaga para mag-cancel po nung filing nyo. Kasi maka-cancel nyo lang po yun kung hindi pa approve. Pero pag approve na po, wala na po kayong chance na mag-cancel. Si HR na po talaga yon. So, call or email HR po for documentation. Okay, back to change schedule po. So, kanina di ba meron tayong dashboard. In case po or yung information or yung calendar nyo, makita nyo na walang schedule. So, call the attention of your immediate head and then next to HR. Pero normally nga po, meron na pong default schedule yon. Gawa na ni HR po yon. And then, in case po na magpa-file kayo ng change schedule, double check nyo lang po kung yung pinafile nyo na change schedule is regular or rest day. Okay? So, overtime must be filed after OT rendered. So, ibig sabihin, kunyari nag-out ka na hanggang 9:30, pwede mo na siyang i-file. So, hindi mo siya pwedeng i-file advance. Okay, minimum of 1 hour and succeeding every 1 hour and minute. So, ibig sabihin, every actual time ng overtime. So, yun nga, kung 9:31 hanggang 9:31. 9:32, yung mga actual time po. Ayan. So, official business po, file your time in and out based on your actual logs, yung question and answer nga kanina, and then submit documents if needed. And then dun sa mga application, meron lang tayong mga reasons, and then yung reasons natin, meron lang tayong character, kung ilan yung pwede nating i-type na minimum character. So hanggang 20 lang no, Ma'am Nikki. Yung reasons, 20 lang yung character ng reasons.
200. 200 pala, sorry, pinaiksi ko. Okay, so yon. Change schedule this case-to-case basis for approval of your immediate head. Kasi kung ginagawa naman ng immediate head weekly, so konti na lang yung mga for filing. Kung sakaling, di ba normally lagi tayong may emergency sa store na kailangan, opening si ano, ganyan. Bali ma'am, makikita po naman ni employee dun sa dashboard niya po kung ano yung mga na-approve na at hindi pa na-approve. So dun po sa application niya na hindi pa na-approve, that's the time po, pwede niya pong i-concern kay immediate head na meron pa siyang for filing. So doon na sila mag-uusap anong concern. Okay, so doon naman sa mislag application, kung halimbawa lang is meron tayong in and hindi tayo nakapag-out due to emergency, halimbawa lang, so pwede po natin i-file as mislag. Ayun, yung mislag natin, late key holder tsaka yung device error or yung logs nyo is nag-error. So yun lang po yung pinaka-reason ng mislag natin, and submit incident report to HR via email. Within the cutoff din po yan. Or kung sakaling mangyari ko yan today, isend nyo na agad para at least naka-monitor na or naka-heads up na kay HR yung mislag. And then we have break hours policy po. Meron tayong 1 hour break sa head office. So specific po tayo dyan, 12 p.m. to 1 p.m. only ang break time po ng head office. Okay. Sa store base naman po, meron tayong flexi time na break. Kailangan lang mag-render po tayo ng 3 hours. So, same pa rin naman po yung policy natin dyan. So, halimbawa po, ang schedule natin is 9:30 to 6:30. So, kailangan bilang tayo ng 3 hours na duty. Kunyari, 9:30, 10:30. So, 12:30 po tayo pwede mag-break. So, pero 1 hour lang po ang break time, ha? 1 hour lang po. Pag nag-exceed po sa 1 hour, over break na po yun. Again po, we have to render 3 hours. Kailangan mag-render ng 3 hours. Kasi syempre, di ba, kakapasok lang natin, papakainin na natin agad. Di ba, kailangan po muna mag-render ng 3 hours. Kasi, hindi, yan po yung policy natin. Nakaka-follow, so yan, 6 o'clock po 30 minutes before the schedule, hindi na dapat tayo naka-break. And then, lahat po ng exceed dun sa 1 hour break, over break po yun, so deduction po sa ating sweldo. At DA kung mag-exceed ng 3 times. Kasama ng late. Wala na ring perfect attendance. So again, kailangan natin ng 4 logs and must have pair logs nga po. Punch in, break out, and punch out. So 4 logs lang po tayo, store base. Again, kapag official business, wala pong problema. Pwede po kayong mag-file ng official business even na walang logs po, as long as approved ng immediate head and talagang official business kayo that day. So again, yung mga deductions po natin kapag yun nga, again, yung 3 logs before yung below 4 logs and above 4 logs, wala na po tayong perfect attendance. Ang kinakount po kasi ni system ngayon is first in and last out. So, kung 3 logs kayo, halimbawa 3 logs kayo, halimbawa yung 3 logs nyo is 9:30, 12 o'clock, and 1 o'clock. So, ang ika-count lang ni system is yung 9:30 at saka 1 o'clock sa dulo. So, wala na kayong PA and then meron pa kayong deduction dahil dun sa kulang nyo na oras. Kasi hindi nyo na complete yung 8 hours. Ayun po. And then, pasok ko na lang din po, yung time-in allowance po natin, 2 hours prior dun sa schedule, pwede kang mag-in. Pero susundin mo pa rin yung schedule mo. Kung 9 to 7 ka, 9 to 7. Kung nag-early in ka, 2 hours lang dapat. Hindi pwedeng 3 hours kasi hindi na siya makakount. So, kailangan, ang time-in allowance natin, kung 9 a.m. ang schedule mo, 7 a.m. pinaka-earliest na pwede kang mag-time-in. Again, ulitin ko po yung schedule po kasi natin, 'di ba, 9 to 7 halimbawa. Since merong tayong time-in allowance, so pwede tayong mag-in ng mas maaga sa 9, which is hanggang 7 yung pinaka-earliest. Pero susundin mo pa rin yung schedule mo. Ang out mo pa rin is 7. Nag-early in ka lang.
Basta 2 hours po ha. Pa-check din po natin yung mga actual in and out. Kasi di ba meron 31, 9, may mga 1, 2, 3 na minutes. So dapat actual logs po. And then yung schedule po kasi natin, hindi siya actual 9:30, 7:30, ganun po. So kailangan kapag po na overtime hanggang madaling araw, make it sure merong 2 hours allowance bago siya magkaroon ng schedule for the next day. Okay po, understand po, nakaka-follow. Next po, so sa punch in and out po, kapag 1 lang yung logs natin and walang filing ng any official business, absent po yun. Considered as absent po yun. Kasi kapag 1 log lang po, wala pong babasahin sa system. Wala din pong mapaprocess sa araw na yon. Okay po? So in case na OB kayo nga that time, pwede naman din po mag-file ng OB, pero kasi kapag 1 log lang po, di ba meron tayo, baka mislog yan or ano, baka nakalimutan nyo lang mag-log. Ayun. Yung iba kasi, na-overuse po yung mga filing natin. Hindi naman sila nag-mislog, pero nag-OB sila. So, yun po. Monitor naman po sa mga approver na lang po natin para mas ma-check po natin kung dinadaya na tayo ng mga empleyado natin. Dinadaya talaga. Okay? So, strictly no double punch. Wala na po siyang interval, ma'am. Wala na po yung 5 minutes. So, no, ano na tayo? Pag nagdoble-doble, ma'am, kasi ang makikita ngayon, kasi ang nakikita ngayon sa system is first in and last out. Pero magkakaroon tayo na ma-check natin lahat ng logs natin. So, ang binabasa lang kasi talaga ng system is yung mga logs natin. So, kapag nag-double-double punch po tayo, magkakaroon ka na ng pwedeng deduction or no PA. So, yun lang po. Kailangan yung ma-check na wag talaga mag-double punch. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, pag nag-green na at nag-thank you, okay na yun. Nagte-thank you siya, di ba? Okay? So, ito po yung sinasabi ko kanina, yung need ng 2 hours time in allowance. So, example nga po, 9:30 to 6:30, ang pinaka-earliest mo na log dapat is 7:30 onwards. Okay? So, example number 2 po, if yung with straight duty ka po, halimbawa, 9:30 to 6:30, so, ang logs mo dapat is 4 logs. So, 9:30, break in mo ng 12:30, and then bumalik ka 1:30, ang pinaka-out mo is 7:30. Kung 7:30 AM yung out mo, ibig sabihin yung umaga pala. Yun yung sinasabi ni Ma'am Janet kanina. So, ito yung nag-extend ng oras hanggang umaga. So, punch out niya dapat should be 7:30, and then yung next schedule niya dapat is 9:30 to 6:30 ulit. So, okay, again, ulitin ko, be mindful po dun sa mga logs. Kasi meron tayong mga actual logs na sine-check din ng system. So, halimbawa, kung 7:31 siya, gawin nyo ng schedule niya is 10 o'clock na. Guidelines for filing: if the employee has more than 1 application if the same date, application must be filed accordingly. Ito na yung first sequence nga. So, change schedule should be applied first, must be approved before filing of OB and overtime. Okay, basta within that day po, ha? Hindi naman lahat ng filing, within that day. And then, next po, official business need to apply first and must be approved before filing of overtime. Then, overtime and CTO, always last in the application, must approve, file, change schedule, and OB before filing. Okay, so yun po yung pinaka-guidelines natin dito, yung sequence ng filing. Approver user po, ito na po yung sa approver user. So, dun sa approver user, ito po yung, di ba may dashboard nga po kayo, makikita nyo kung ano yung mga pending na for approval nyo po. And then, ayun. So, makikita nyo po dun yung mga kailangan yung i-approve. So, dito po, yun po yung gagawa kayo ng work schedule for each employees po natin na under po natin. So, reminders, always check your My Portal, which is yung HR.net. So, early or everyday filing of application if needed. Make sure your filed application will be approved before the cutoff. All approved filed application will appear on your dashboard. Make sure your filing are correct. Always check the start and end date or time.
And then especially yung AM and PM sa pagpa-file kasi yun yung mga scenario natin before na nagiging concern. So deadline of filing, so kapag 1 to 15 yung cut-off, last filing every 16th until 12 noon only. And then yung last approval is every 16 day within the day only. And then dun sa 16 to 31 na cut-off, last filing until 12 noon din, and then last approval yung 1 day na. Pero dito meron tayong 1 day na for approval and filing. Okay po. So kung 16 po, kailangan ma-approve natin lahat. So every 12 noon naman po si employee magfa-file hanggang filing po ng end of the filing cut-off po. So make it sure na lang po na everyday nagfa-file para at least hindi po napupuno yung for approval nyo and for application nyo. Kasi po, once na gano'n ang mangyayari, kumbaga yung oras nyo, mapupunta na lang lagi dun sa pag-approve. Ayun po. Sige po, hingi ko na rin po yung 5 minutes na time nyo to share yung awareness for cyber network security. So, lahat po dito, including the online, we want to encourage everyone with the policy guidelines on changing password. So, even the crew, approver, web approver, regardless of user access, we are accountable to the accessing this site. So this is considered our corporate platform. So basically, hindi naman sa nililimit natin yung request for change password. But basically, napansin namin na dumadaan siya sa mga different platform. So baka kasi may nahack yung Facebook or anything, then they request change password. Then it can cause accessing personal informations, leaves, credits, sweldo, logins, and can be also cost to access our entire network. So we will be releasing policy guidelines on changing password. It will be maximum of 3 in every 6 months. And this will be scheduled, submitted to HR. So the HR will be provided us a list of employees requesting for change password, para po ma-indicate or ma-determine natin sino-sino sila. Kasi nalilimit po natin yon para hindi nga po every now and then, sir, pa-change ng password, pa-change ng ganito. Although, this is not limit on 3, but this is a policy to need to comply para sa network security. So, yun po, magkakaroon lang tayo ng, I think, every cut-off, we will be assigning IT officer to check yung list ng mga per area or divisions na nagre-request ng password change. So, pagpasok nyo po dun sa system, you can also ask the HR if they are requiring you to have an auto-generate password. Then once you are logged in, you will be advised to change your password. And we highly recommend to remember those passwords, no? Lalo na sa mga crews natin or anything. Kasi meron tayong mga short period of time lang na mga employees. So before, nililimit natin yung access ng HR.net or my portal within our network. Pero ngayon, we are opening this platform whatever nasaan kayo using data connections or any internet connections to file leaves, etc. So with that, we need also to be responsible on the security of our corporate platforms. Yun lamang po. May questions po ba or clarifications doon? So, i-release na lang po namin yon accordance with emails. So, kung kailangan pong i-orient tayo, just let us know to schedule virtually. The IT team will be always available to provide assistance. Thank you po. Ayun na nga po ang sasabihin ko, sir. So ngayon po, pwede na po tayong mag-try nung system. So parallel run po muna tayo and then magkakaroon po tayo ng live run on July 16. So ibig sabihin po, dapat July 1 to 15, marunong na kayo, lahat tayo.